Hello, hello. Good morning sa ating lahat, mga Kapinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa ibayong dagat, mga ating mga OFW sa amang sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. So, ito po tayo ngayon mga Kapinas, ang muling pagbabalik ng inyong Kabos Vlogger, Laban Pinas TV, Kabos Vlogger. Pag-uusapan natin naman ngayon itong desisyon or announcement ni kagalang-galang na mahal natin Vice President Inday Sara Duterte, na sinabi niya before, ang sinabi niya, yun ang gusto ng nanay nila, na patakbuhin si Mayor Basti sa pagkasenador at 2028 ay patatakbuhin ng presidente. Then si former President Diego Duterte takbo ng senador itong 2025, and si Pulong Duterte or Paulo Duterte 2025 senatorial candidates. Tatlong Duterte, so D3 mangyayari dyan. So ito ngayon mga Kapinas, bibigyan natin to ng analysis yun na nung kahapon sa zona ni Vice President Inday Sara sa Cebu, kung di ako nagkakamali, sa Cebu yata yun. Totoo nga talaga, no? Ang dami niya nagawa. Ang dami niya na-reforma sa pagkasekretary niya sa DepEd. Even though wala siyang suporta mula sa gobyerno natin, pinagdamutan siya ng confidential funds, mga funds na ng gobyerno natin na hindi naman sa kanila yan, kung tutuusin sa tambayan naman yan. Nakaya ni Vice President i-manage ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente ng Pilipinas at at the same time Secretary ng DepEd Education. So isa lang ibig sabihin ito, kung nakaya niya na without funds, nakaya niya, marami siyang taong natulungan sa pamagitan lamang ng mga donasyon, nakaya niya, ay how much more pa kaya na pagkasya ng presidente. Yan ang yan ang analyze ko dyan pero pag wag naman sana mangyari na magkatunggal sila ni Yorme Isko Moreno pagka presidente sa 2028, medyo medyo alanganin siya dyan, kasi si Isko, si Yorme talagang kuha na siya sa mga tao na ang mga mahihirap, sabi ko nga 60-40 labanan, 60 ang mamayaman, 40 ang mayayaman, 60 ang mga mahihirap ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin. So tingin ko ang mga mahirap ay pabor talaga kay Isko, kay Yorme, kasi nanggaling si Yorme dyan sa mahirap na buhay. Even though si Vice President ang pamilya nila ay galing naman din sa hirap, pero hindi kasing hirap ng pinagdaanan ni Yorme. So sa kay Yorme kasi, pag oras na mahirap ka, once na maging presidente siya, 99% maabot na ka ng tulong, masama ka man o mabuti ka man, abot na ka ng tulong yan. Wag lang sa mga droga na yan, sa mga krimen na yan, ay talagang wala kang maasahan dyan kay Isko, kay Yorme. Pero kung in regard sa mga pangailangan siguro sa ibabaw ng lamisa, sa pagkainan, maasahan natin si Yorme dyan. Iabot talagang palad niya sa pagtutulong dyan.
Ngunit itong sana wag sana sila magkatunggali. Kung ako sa kanila, kung ako lang masusunod, magtandim lang sila ni Vice President. Either si Isko, si Yorme ang mag-Vice President, or either si Madam Inday pa rin ang mag-Vice President. Ganun sana yon para saklaw nila lahat. Landslide sila, walang dayaan na mangyari yan. Hindi yan mababalita na minanipula ang Smartmatic, hindi yan mababalita. Kasi pareha silang dalawa na may puso para sa mga mahirap na mga kababayan natin Pilipino. Kaya ito tayo ngayon. Sana gano'n na mangyari sa kanila, magtandim silang dalawa. Kasi pahingit yung mahirap at mayaman magtandim eh. Nagkakatrayduran eh. Mas maganda yung pares mahirap magkatandim, I'm sure magkakaisa talaga yan. So balik tayo dito sa issue, sa pahayag ni Vice President Inday Sara Berman Duterte na kinausap na niya ang tatlo at ito ay willing na tumakbo bilang kandidato ng pagkasenador sa 2025. Ang hiling ko lang po sa inyo mga kababayan, sana kung maiboto niyo ang mga Duterte ang D3, isingit nyo si Yorme, kasi tatakbo din si Yorme ng pagkasenador eh. Isingit natin kasi I'm sure si Yorme hindi magta-traitor sa mga Duterte, kasi wala sa bokabularyo ni Yorme ang mag-traitor. Kasi nga alam niya ang galawan ng mga mahirap na tao. Alam niya kung paano magalit o maghinakit ang mga mahihirap na mga kababayan nating Pilipino. Kaya alam ni Yorme yan. Kaya singit natin yan siya. Kasi maasahan sa bansa yan. Ngayon, pag nangyari ito, siyempre pasok talaga yan sila sa D3 na yan. Pasok talaga yan sa senatorial. Anong mangyari sa bansa natin? Yan ang tanong ko dyan. Anong mangyari sa bansa natin? Mapababa nila or ma-impeach pa nila si BBM? Or kasi lamang na sila eh. Or makakuha ba nilang ang gobyerno? Maayos ba nila? Yan, abangan natin yan. Pero ang pinakamaganda sana dyan, senatorial candidate 2025, sana yung D3, tatlong Duterte, Senator Bato, Senator Bongo, Yorme, tapos sino pa ba yung mga loyal sa mga Duterte? Tolentino, parang wala na yan eh. So yun, yung anim na yan, yun ang gusto kong lumusot sa Senado. Sana magkatotoo. Pero I'm sure magkakatotoo talaga yan. Kasi solid na mga Duterte ang Visayas Mindanao eh. Ang Luzon, medyo hati pa yan. Ay pagdating naman sa Luzon, nandiyan si Yorme. So si Yorme, matatangay niya ang mga Duterte sa Luzon. Tapos sa Visayas Mindanao, matatangay ng mga Duterte si Yorme. So pasok talaga yan. At matatangay na dyan si Juan. Sana lumusot sa pagkasenador si former President Digong, Paulo Duterte, Congressman, Mayor Sebastian Basti Duterte, Mayor ng Davao City, si former Mayor Yorme Isko Moreno, sitting Senador Bato de la Rosa, sitting Senador Kuya Bongo, and Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenchong, Attorney Trixie, Attorney Harry Roque. Yung 10 na yan, lumusot ang 10 na yan, I'm sure malalaglag dito. I'm sure walang malalaglag dito sa 10 na ito na kandidato na ito. Pag lumusot ang 10 na yan,
ay malaking lamang na sa Senado natin. Hindi na yan hindi na yan matatangay ng mga opposition. Hindi na matatangay. So sana ganoon ang mangyari. So okay. Balik tayo dito sa pag-usapan naman natin itong pangalawang topic natin, itong mga liberal party. Kasi imagine natin, sila naman talaga yung tunay at original na mga oposisyon. Katulad nila ni ang namuno dati 2016, ang namuno sa oposisyon, ang naging pangulo na diyan si dating Vice President Leni Robredo. Tapos pangalawa si dating Senador Leila de Lima. Pangatlo, dating Senador Trillanes. Pang-apat, si Senadora Risa Hontiveros, pero bandang huli humiwalay siya, nanahimik para lang makalusot sa Senado, kaya nakalimutan ni former President Digong na i-announce na wag iboto. Kasi kung na-announce yun, tiyak na mananalo yun. Tapos itong si dating Senador Gordons, dating Senador Franklin Diron, dating Senador sino pa ba yung senador na yun yun ang mga puro, yung anim na yan, puro na opposition yan. Talagang tumutuligsa yan sa panahon ni former President Duterte. Then sa panahon din ng mga Marcos noon, ni Marcos senior noon, yan din, Liberal Party pa rin ang namuno doon. Hindi ko lang naalala ko lang, ang namuno doon si dating Senador Benigno Aquino. Yun ang namuno doon sa yun pala, yung anim pala yun, si Marujas, dating Senador Marujas na pala, panahon ni Duterte, ni former President. Yan mga pitong yan ng mga oposisyon, na mga puro talaga yan. Then pagdating dito sa panahon ni patuloy yun, panahon ni Apulacay, mga Liberal Party yun, oposisyon. Tapos pag panahon naman ni dating President Estrada, sila din yun, Liberal Party din yun ang namuro doon sa mga oposisyon na yun, mga tumutuligsa, mga taga-criticize. At sa panahon ni Pangulong Duterte, yun, mga Liberal Party yan. So masasabi natin sila ang original na oposisyon. Kumbaga sila yung taga-criticize sa utos kung sino. Hindi ko lang alam kung Amerika ba nag-utos kanila or whatever ba. Hindi ko lang alam. Ngayon, sa panahon sa panahon ni Pangulong Duterte, ang mga itong sila Senatora Risa Hontiveros, Senatora dating Vice President Leni Robredo, nung kampanya pa na yun, at dating Presidente Ninoy Aquino, tapos itong sila si Franklin Drilon at si Juan, di pa gaano sa mga Marcos ito kay Marcos ito, di pa gaano bagya lang pero ang puro talaga yan nating Vice President Leni Robredo, Leila de Lima, Trillanes, tapos mga kalaban ni Marcos yan, ni Bongbong Marcos, Pacquiao, tapos itong si Risa Hontiveros, Marujas. Tingnan mo yan, nung panahon na yan, panahon ni 2016 hanggang 2021, kasi uminter si Senator Manny Pacquiao sa 2021 pero sa previous years na yon, ang tumitilig sa talaga yan sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay si Marujas.
Leni Robredo, Trillanes. Yan ang mga puro. Talagang kung ano nung sinasabi niyan. Even alam kahit Senator lang kahit ano. Pero pabor bahagya lang. Pero ito tagang puro. Itong tatlong ito talagang masasakit, maanghang na salita ang natatanggap ng Pangulo natin ngayon, si BBM. Nandiyan yung magnanakaw, mangdarambong, nandiyan yung ganid. Oh, yan, mga sasakit na salita yan. Pero in fairness naman kay President Bongbong Marcos, hindi siya nagrebattle. Hindi niya sinagot. Kahit anong interview sa kanya media, hindi niya sinagot. Kasi nga, wala siyang maisasagot sapagkat maaaring hindi niya rin, wala siyang gano'ng nalalaman sa pamilya na sa nangyayari sa mga panahon yun sa tatay niya, or may alam niya na totoo yung mga sinasabi ng mga nagtuligsa sa kanya, nag-criticize sa kanya. Diyan lang yan. Either na, dalawa lang yan. Either na alam niya or either na hindi niya alam. Kasi hindi siya nag-comment, hindi siya nagsumagot sa mga criticize na yun eh. So, ito ngayon, napatunayan na mga nagtuligsa noon sa kanya, ito sa panahon niya ngayon. Lahat ng sinabi ng mga nagtuligsa sa kanya noon, mga nag-criticize sa kanya noon, nung simulang senador siya, hanggang sa nagtumakbo siya vice president noon, lahat ng sinabi nila, totoo. Kasi, masasabi natin totoo, kasi na ganoon nga sila, ang pamilya nila. Kasi nga, napatunayan sa panahon niya ngayon, na siya na ang presidente. Napatunayan na. Tignan mo, karahasan nangyari na sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. O anong ginawa nila dyan? Rally ng mga maisog sa bawat lugar na pinagdausan ng rally na para sa taong bayan. Hinaharas, tinatambakan ng mga heavy equipment ang mga plaza ng bayan na dapat pagdarausan ng rally ng maisog. Pangharas din yun. Corruption. Laganap na sa gobyerno. O nakita naman natin kung magkano ang utang ng gobyerno natin. Kung ilang trilyon ang utang ng gobyerno natin. Imbihap sa utang ng gobyerno na nadatnan niya sa panahon ni Pangulong Duterte, mas lumubo pa. O, so, nasa balita yan, hindi ito fake news kasi nasa balita yan. At ito masasabi ng mga nagtuligsa sa kanya noon ng mga rebel party, yung ganid. Nandyan. Nakita naman natin. So, ibig sabihin nagkatotoo, totoo yung mga binibintang nila. Kasi nangyari ngayon sa panahon niya eh. Sana, ang ginawa niya sana, pinatunayan niya sana na hindi totoo yung mga binibintang nila noon. Sana naging mabango pa siya sa mga tao. Kaso, nangyari, binigyan niya ng pagkakataon na yung mga binibintang sa kanilang pamilya ay binigyan niya ng pagkakataon na totoo yung binibintang. Kaya nga kaya hindi ba naisip ng Pangulo natin ni BBM na kaya siya binuto ng mga tao kasi gustong tulungan ng mga tao ang kanyang pamilya na maiahon. Actually, nakaahon na sila na maibalik ang tiwala ng tao sa kanila. Na mapatunayan na hindi totoo yung mga nag-criticize sa kanya noon, sa kanilang pamilya noon, nung panahon na hindi pa siya presidente. Yun ang purpose ng mga tao kung bakit siya binuto Kung bakit siya tinulungan na maging presidente Kung bakit nag-landslide ang boto nila Kaya kung bakit nagsilabasan ng matatanda na matagal nang hindi bumuto, ilang eleksyon dumaan na hindi bumuto, sa panahon niya nagsilabas yung mga hindi bumuto, nagsilabas. Kaya umabot ng lumubo ng gano'n ng boto niya. Kasi gustong mapatunayan ng mga tao
na hindi totoo yung binibintang o kinikriticize sa kanya ng kanilang mga kalaban. Pero the fact na ganun ang ginawa ng mga tao, hindi pa rin niya pinatunayan. Lalo niyang ibinaon sa kakahiyan ang kanilang pamilya. Sapagkat nangyari nasa panahon niya ngayon na siya na ang sitting president. Pinabayaan niya kumbaga. Inano niya, winalang halaga niya. Kumbaga kinalimutan niya yung mga kahiyan na natanggap nila ng pamilya nila noong hindi pa siya presidente, nung wala pa siya sa tuktok ng kapangyarihan. Ngayon na nasa tuktok na sa kapangyarihan, pagkakataon na sana ito, nalinisin sana niya, na sabihin niya, ang lahat ng inyong binibintang sa amin ay hindi totoo. Ako na nagsasabi kasi presidente na ako ngayon, ako na nagsabi. At lahat kayo nagbibintang, ito ang dapat sa inyo. Pero anong ginawa niya? Pinanghahakot niya, nakipag-tie up pa siya sa mga pinklawan, dilawan, nakipag-tie up pa siya. Nilagay pa niya sa mga posisyon na hindi naman dapat narapat para sa kanila yon. So, ito na ngayon ang nangyayari. Lalo niyang pinatunayan sa mga mamamayan na ang lahat ng binintang ng mga dilawan noon, na tinatawag natin dilawan, pinklawan, ay pinatunayan ni President Bongbong Marcos na totoong binibintang nila sa kanila. Kaya ito na ngayon mga kababayan, mga kapinas, mga kakabos, nandito na to na nakita na natin ang mga pangyayari. Kumuna tayo, bumitaw na tayo, magkaisa na tayo. Kasi hindi na to biro tong nangyari sa ekonomiya natin ngayon. Lahat ng sinabi ng mga dilawan noon laban sa mga Marcoses, kahit isa walang mali. Lahat totoo ang sinasabi. Kasi ito na napatunayan natin sa panahon niya. Wala siyang nagawa, kahit isang nagawa niya, wala siyang action sa mga nag-criticize sa kanya noon na hindi pa siya presidente. Ngayon na presidente na siya, pinangkukuha niya, inilagay niya sa malalamig na lugar, malalamig na mga offices. Tingnan mo, sasabihin ng mga tao, hindi kasi mabait kasi si Bongbong Marcos, kaya niya pinangkuha niya para matupad niyang unity. Anong kalokohan unity? Anong kalokohang mabait? Nilugmok na kayo sa kahiyan. Ha, Mr. President, nilugmok na ang pamilya mo sa kahiyan nung panahon na hindi ka pa presidente. Nilugmok mo, kumbaga dinurog na kayo sa kahiyan ng mga dilawan na yan, ng mga liberal party na yan. Dinurog na kayo na para kayong paminta na durog, na durog talaga, parang pulbo. Pinulbo na kayo, pinulbos na kayo ng mga dilawan na yan dati. Tapos ito ngayon, makikita ng taong bayan na pinangyayakap mo sila. Sasabihin ba namin na mabait ka? Sige, analyze mo, Mr. President. Sasabihin ba ng taong bayan na mabait ka? Sa kabila ng kanilang ginagawa, hindi ko namin sinasabi na gumanti ka, Mr. President. Hindi namin sinasabi sa iyo na gantihan mo sila. Hindi yun. Hindi yun ang paraan. Ang sinasabi lang namin dito ng mga taong bayan na lahat ng nag-criticize sa inyo, lahat ng dumurog sa pamilya nyo nung hindi ka pa presidente, sana ngayon na presidente ka na, pangkakasuhan mo sila, panglagyan mo sila ng kaso na mapatunayan na hindi totoo yung binibintang nila. Yun sana yun. Hindi yung niyakap mo pa sila, nilagyan mo pa sila ng mga posisyon nila na kung saan nagkalaganap tuloy ang korupsyon. Even kami, Mr. President, hindi kami naniwala na ikaw mismo nagkukurap ng kaban ng bayan. Hindi kami nag-isip niya na ikaw ang nagnakaw ng kaban ng bayan. Kasi wala yan sa bukabularyo ng Marcos o ng daddy mo o ng tatay mo noon. Hindi kami naniwala dyan. Kami mga matatagal sa mundong ito, kami matatanda na, naabutan pa namin ang panungkulan ng tatay mo. Hindi kami naniwala dyan na kawatan kayo ng mga Marcos.
Hindi, never namin naisip yan. Ikaw lang napapagbintangan kasi ang mga kawatan nasa paligid mo. Hinahayaan mo. Kagaya rin sa nangyari sa tatay mo na hinahayaan din na wala sa pansin niya ang mga kawatan sa kanyang paligid noon. Na napaligiran na pala siya ng espada sa paligid niya. Kaya wala na siya nagawa. Hintayin mo pa ba yun na mangyari sa iyo yun? Yun nangyari sa tatay mo? Na mapaikutan ka rin ng mga Armalite dyan sa paligid mo hanggang sa hindi ka na makahalpas hanggang husgahan ka ng taong bayan. Hintayin po ba yun, Mr. President? Kaya saan naman kung yan ang strategy mo na yung mga mga dilawan na yan, mga regular party yan nasa paligid mo, hindi ko alam, baka pinapadama mo lang sila bandang huli gagalawin mo sila para makakuha ka ng mas matibay na impormasyon o mas matibay na ebidensya laban sa kanila. Mr. President, hindi na po mangyayari yan. Maling-mali po na strategy na yan. Ang pinakamaganda po dyan, kasuhan mo sila, patindigan mo sa kanila yung mga sinasabi nila noon, ipuri mo lahat yung mga ebidensya ngayon na mga paninira nila noon. Even si Manny Pacquiao, even si Senador Manny Pacquiao 2021, ano sinabi niya, pag siya naging presidente, pakukulong niya si ang unang ginang, si Madam Imelda Marcos, ipapakulong niya dahil sa pagnanakaw sa kabanang bayan ng asawa niya. Tingnan mo ang pagkritisa sa inyo noon. Tapos ngayon, hahayaan nyo lang na ganun ang ginawa mo sa mga nag-criticize sa inyo noon. Tututukan mo itong sila si Digong, mga Duterte, tututukan mo. Yan ang paglaki buloy, yan ang pagbibigyan ng pansin. Huwag yung ganun. So yun lang po, Mr. President, sa pagkangayon. Yan po, advice lang po ng taong bayan sa iyo yan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang araw. God bless you.